Totoo ba yun that one of the best investment is gold? Yes, because kung titingnan mo yung gold, it is a medium of exchange. Kasi ang nangyayari sa mga kababayan nating OFW, 10 years pass, 20 years pass, 30 years pass. Hanggang ngayon, wala pa rin ipon, wala pa rin nangyayari sa buhay nila. You just have to know how to manage it. Money shouldn't own you. You should own money and ikaw dapat na mag-control ng pera mo. Pinipilit nilang makabili ng bahay kahit wala pa sa kapabilidad talaga nila yung makapaghulog ng sarili nilang bahay. Rico Desengaño ay isang kilalang executive wealth manager sa SG Alliance sa Singapore na nagbibigay ng personalized financial planning services lalo na para sa mga OFWs at Pilipino. Why is that? Pwede mong ilagay ang pera mo sa isang investment na kikita ito. Money is just a tool. May mga paraan kasi sa mundo na pwedeng mag-work yung pera mo for itself. So meaning, kung makakapaglagay ka, for instance, nilalagay mo yung pera mo sa bangko. Siyempre, may particular interest rate yan, depende sa bansang domicile yung pera mo. Kung may paraan na mas malaki yung interest na paglago ng pera mo, then it only makes sense na dun mo ilalagay yung pera mo. And you can call this, pwede mong sabihing investment, pwede mong sabihing savings, but ang dami-daming platform, di lang sa Pilipinas, sa buong mundo, na pwedeng i-take advantage ng mga Pilipino. So dito sa Pilipinas, meron tayong tinatawag na Philippine Stock Exchange. Wherein po pwede kang mag-invest sa mga negosyo na nag-i-exist dito sa Pilipinas at yung investment na yun, nagiging part ka ng kumpanya. At dahil part ka ng kumpanya, as long as lumalago itong mga kumpanya na ito, lumalago rin ang pera mo. Pero it's not guaranteed, tama? Yes, it's not guaranteed. So it requires a lot of research. And even better, kung mag-engage ka ng isang professional na alam kung paano gumagalaw yung market para ilagay yung pera mo doon sa may potential na lumago in a few years' time. We were talking about Philippine Stock Exchange, diba? But why limit there? Merong US, merong Singapore, merong European funds. Ang ginagawa mo, boss, as a wealth manager, binubuksan mo sa lahat ng Pilipino, pwede silang maging may-ari ng mga kumpanya sa abroad with just minimal amount. Mainly kapag kasi mag-i-invest ka, diba? Kasi tayo, business owners tayo, manggagawa tayo, wala tayong time para mag-research. To mitigate that risk na makapili ka ng maling kumpanya at bumagsak, mag-invest ka sa mga unit trust fund. Ano ibig sabihin nito? Unit trust fund is yung mga kumpanya, iba't ibang kumpanya, like for example, Microsoft, Tesla, Apple. Yung mga company na yon, nasa loob siya ng fund, and if you invest into that fund, ibig sabihin nun, naka-invest ka sa iba't ibang company na nasa loob nun. Technically, you can call yourself as part owner of that company. Yes. Of those multiple companies, may iba sa healthcare sector. Sa AI din, artificial intelligence. O ito yung mga opportunities. Pero depende talaga yun sa investor kung saan may tiwala sila na sector. Then from there, then we pick different options kung saang unit trust fund or exchange traded funds sila papasok. Ang trabaho ko dun sa transaction na yun is to make sure na yung perang nakalagay dun is properly managed, na kung sakaling one day biglang bumagsak yung average returns niya, then dun ako mag-a-advise sa client na bumagsak po ng 5% to dahil sa tariff ni Trump. Gusto mo bang lumipat ng ibang sector or another or risk appetite? Ano ang naging epekto ng tariffs na ginawa ni Donald Trump sa US? The past month, bumagsak siya ng about 10 to 14%. Ganun kalaki ang binagsak? Ganun kalaki yung binagsak. Ibig sabihin, pababa na ekonomiya ng Amerika. Ang S&P 500, merong 100% recovery rate. Kung bumagsak ang market, it means yung presyo Mababa. mababa. Yung mga may alam sa investment, nagsipasukan. Kung ano nangyari in 2021, marangkada yung market. Ang daming naging bagong milyonaryo right after COVID. And yung tariff ni Trump was another opportunity for new millionaires to exist. Ang nature nila is pag bumagsak, automatic tataas dahil proven and tested na yun. Yes, 100%. Kasi data lang naman tayo eh. We're looking at data. Every market downturn, laging mas mataas yung returns after nung bagsak. So, ibig sabihin, pag bagsak na ito, kung ikaw ay matalinong investor, dyan ka na kagad maglalagay ng pera. We call this noise na lang talaga siya actually. According to Warren Buffett, time in the market is more important. Basta nasa loob ka, you follow and be consistent sa pag-i-invest mo. Most likely, mas magiging maganda ang outcome mo sa pag-i-invest mo. Sa pag-i-invest, we have this thing called dollar cost averaging. Ano yun? Ang dollar cost averaging, isa siyang strategy ng pag-i-invest na pumuposition ka kada buwan or kada linggo, whether ang market pataas or pababa, nagbabuy-in ka. Ayun ang dollar cost averaging.
As long as yung pinag-i-investan mo in the long run, whether nasa taas ng market or pababa, may position ka per month. Ang ina-advise ko sa mga investor ko usually, 10 to 20% ng income nila, ilagay nila sa market. So, ang magiging kaibigan mo dyan, yung returns or nung asset. Next, compound interest is yung tubo mo, tutubo na ulit. naman. Tas So, tutubo kung na every naman. month, naglalagay ka doon, pataas ng pataas yung capital mo, idagdag mo pa yung return sa net asset value, saka yung dividends ng mga fund. As long as nasa loob ka ng market at naka-invest ka, it's good for your financial portfolio. Kasi ang ultimate goal mo naman kasi, kaya ka nag-i-invest, is to be financially free. Ngayon, financial freedom is kahit hindi ka ma-involve, yung pera mo, binabayaran ka kahit hindi ka nag-work. That's financial freedom to me. Ayun yung lagi kong tinuturo sa mga OFW sa Singapore. Gaano katagal mong gusto malayo sa pamilya mo? Dapat meron kayong time horizon kung gaano katagal nyo gustong maging OFW. And this is where I come in. Let's say 10 years ang time horizon ng isang OFW boss. Gagawa kami ng investment strategy na at some point na pagdating ng 10 years, makaka-receive siya ng pera galing sa Singapore to the Philippines per month as a form of passive income. And in fact, may mga existing clients ako, 17 OFWs na nakapag for good na. And as of today, may mga clients ako na nakaka-receive ng 50,000 pesos, 100,000 pesos. Walang fail, of course, walang fail unless na kunin nila yung capital galing sa Singapore. But syempre, it's their choice kung gusto nila mag-work. What I can assure them, they are working not because they need to. Nag-work sila kasi they want to. Magkano sila nag-start mag-invest at paano naging consistent yung income nila monthly? Kung mag-i-invest ka, kailangan umpisahan mo na maganda ang pag-manage ng pera mo. Part of it is we do proper money management. We assess kung ano yung ginagawa ng client. And most of the time, 10 to 20% ng income nila ang dapat na nilalagay nila dun sa pag-i-invest. But the main goal is to create passive income. Sa real estate, rental income, ayun yung passive mo. Yes. Financial markets, dividends. So now, imagine nakauwi ka 10 years later, OFW ka. Mayroon kang 15,000 pesos from your rental income sa condo mo. Tapos meron kang say 30,000 or 40,000 pesos from Singapore to the Philippines. Ayun yung passive mo. Hindi mo na kailangan bumalik pa sa pag-OFW kung may natatanggap kang ganung pera. Kasi in the first place, kaya ka nag-OFW, hindi sapat yung perang kinikita mo sa Pilipinas. Correct. So ayun ang solusyon. Passive income talaga. Para hindi ka nalalagay sa pamilya mo. Ikaw, kapag humandle ka ng client, hindi lang investment ang tinuturo mo sa kanila. Pati yung total kung magkano ang earnings nila, kung paano ito i-manage at paano ka hindi maghihirap, yun yung tinatrabaho mo. Wealth manager talaga. Normally kasi pag namimit ako ng mga clients is napagkakamalan ako insurance agent. After meeting, syempre nakikita nila yung pagkakaiba ng isang wealth manager sa insurance agent. Nare-realize nila yung importance ng pagpe-prepare. And meron tayong system dyan na fina-follow ko. And itong system na to, money management lang to yung pag-allocate ng sources. In Singapore kasi, ang average income ng OFW is about 4 to 5,000 SGD, which is about 200,000 pesos. May mga clients ako na first time na nakakita ng 5 digits in SGD sa bank account nila after using the money management that I teach them. What can you say to those people na may surplus money sila and then hindi nila alam kung saan i-invest ito? I'll give you an example, boss. Let's say may 1 million ka. Yung 1 million, pinark mo sa Singapore in 2015, 10 years ago. Ang palitan ng isang Singapore dollars sa Philippine peso is 32. Today, alam mo kung magkano na? 43 pesos. So that means, kung pinark mo ang 1 million mo in 2015 sa Singapore, value niya in pesos is 1,300,000. That's you not even investing. Nakapark lang yung pera mo through currency exchange. Let's be conservative. Nilagay mo sa bonds na lumalago ng 4%. Panalo ka pa din. Well, like recently, mga namimit ko dito the past few days, may mga existing investors kasi ako dito sa Pilipinas. Ang main purpose talaga nila kasi, take advantage of the currency strength ng Singapore. Meron silang lump sum, pinapadala nila doon at tinatabi na yun doon. Importantly, may account sila doon. Kung sakaling meron silang extra disposable, investable money, then they can reinvest it there sa Singapore. Kung tatanungin mo kung saan ilalagay, depende sa risk appetite mo yun, saka sa age mo. O so kunwari, 55-year-old business owner. Ang risk appetite mo dyan, syempre, nasa risk averse. So saan ka pupunta ngayon dyan? Take advantage mo yung currency, pag dumating yung panahon, pag nag-60 ka na, 5 years later, yung pera mo, syempre, lumago na through the currency, saka yung 4% per annum na returns ng mga bonds. Let's say, nag-invest siya ng total of 5 million pesos. Based on compound interest, naging 7 million, 5 million.
Yung 7 mil, ayun yung kapital na paggagalingan ng dividends para maging passive income niya. It's up to him kung gusto niyang withdrawin yung capital, pabalik sa Pinas, or iwan niya dun sa Singapore, tapos i-withdraw niya lang yung mga dividendo, which is then his passive income. How Yes. about 30-ish? 30-ish. Pag 30-ish naman, now, depende naman yan sa profile mo. Nagtatrabaho ka, earning 80,000 pesos ang salary mo, let's say. 80,000 ka. Ina-advise ko 10 to 20% ng sahod mo, di ba? So, meron kang 8,000 pesos na pwede i-invest. Unti-untiin mo, every month, i-invest mo sa Singapore. Ngayon, since 30s ka pa lang, may time ka. Kailan ba usually nagre-retire ang mga 30s? 60 years old, di ba? Correct. So if you're in your 30s, meron kang roughly 30 years. May 30 years ka na mag-invest ng 8,000 every month sa financial markets. Compound interest mo pa. Plus yung currency gap between PHP saka SGD. Magkano ngayon na magiging end na pera mo in 30 years? Baka triple pa, baka quadruple pa. Ganun pala siya, no? Kasi ako talaga, I'm a believer of active income. So, hindi talaga ako masyadong nag-i-invest sa mga passive income. Ang passive income kasi dito, boss, marami kasing mga scammer eh. Nagpapa-invest sa, kunyari, i-invest sa Forex, kunyari, invest sa Bitcoin, papangakuan ng 20% na tubo monthly. Para maging realistic lang, 5% monthly. Guaranteed. Totoo ba yun? Legit yan. Legit ang crypto saka forex. Ngayon, ang scam is yung nagpapa-invest sa'yo doon. Correct. So you have to do your own due diligence. Mag-search ka sa Google. Ang dami-daming regulated na platforms. Okay, a perfect example ng guaranteed is yung bank account mo. May interest rate yun, di ba? Ayun, guaranteed yun. Next, fixed deposit. Huhulog ka ng 2 taon tapos ilalak yun ng 5 taon. Guaranteed yun. O depende sa contract nung financial institution ng bangko. O meron din yung mga insurance company, minsan nagre-release sila ng mga endowment na policies kaso medyo nasa long term yun ng kaunti. Ayun yung guaranteed. Meron namang guaranteed syempre, pero aalamin mo lang kung saan nanggagaling. But to really beat inflation, boss, may inflation pa, hindi natin napag-usapan. 10 years ago, nung nandito ako sa Pinas, isang burger sa fast food, tingin ko 140 pesos lang. Oo, ngayon Ngayon, 250. Yung sahod, hindi naman naglaki yan. So, ilang percent ng inflation ng bansa mo? Sabihin natin, 3 to 5% sa Pinas. Kailangan, yung pera mo, lumalago ng 3 to 5% kada taon din, kasabay ng inflation. Para maka-break even ka. Doon sa inflation. Even lang, oo. So, kailangan mo na mas malaki doon para tubo. Grabe, no? Ang lalim. Malalim. Ang pera, malalim yan. You just have to know how to manage it. Money shouldn't own you. You should own money and ikaw dapat na mag-control ng pera mo. Magkano minimal na investment usually sa ganyan? Just to try it out. Okay, to try it out, actually 100 SGD. May mga ganong unit trust fund, 100 SGD na paghulog. Akala ko naman by the millions or 100,000. Eh ikaw, para mag-handle ka ng isang account, magkano yung minimum investment na tinatanggap? Ako, personally, ang minimum ko is per year, 500,000 pesos ang minimum ko. 500,000 pesos. Okay. So yung 500,000 pesos, kailan ang maturity nun? Wala siyang maturity. Open-ended siya na account. Yeah, but ang ina-advise ko is go through the whole market cycle, which is 5 to 7 years. Yeah. Kasi ang maturity kasi, itong term na yan, galing yan sa insurance kasi. Sa wakas, makakaipon na at nakakatipid sila. Kasi ang nangyayari sa mga kababayan nating OFW, ganito kasi yung life cycle nila. Ang gagawin nila magtatrabaho, boss, so sweldo. Padala lahat. Siguro mga 50 to 60% pinapadala. 40% iniiwan. Tapos, eventually, mapapagod ng ganong sistema. After 2-3 years, makakaisip yan, sige, magnegosyo na lang tayo. Babawasan yung pagpapadala para pag uwi ng Pilipinas, ibibigay sa kamag-anak yung pinag-ipunang pera para itayo ng negosyo. Nang walang experience sa negosyo, walang alam sa negosyo, walang interest sa negosyo. Definitely, it is bound to fail. So, dahil nag-fail yung negosyo, ang gagawin ni OFW, trabaho na lang ulit ako sa abroad, padalan ko na lang kayo ng pera. And it goes on and on hanggang sa 10 years pass, 20 years pass, 30 years pass. Nasa abroad pa rin nagtatrabaho. Kawawa. Gabriel Billy Dominguez ay ang founder at president ng Green Circle Realty Sales Inc., isang kilalang real estate company sa Pilipinas na nagbibigay ng abot-kayang at kalidad na pabahay lalo na sa Cavite. Marami kasi mga Pilipino ang pinipilit nilang makabili ng bahay kahit wala pa sa kapabilidad talaga nila yung makapaghulog ng sarili nilang bahay. Katwiran kasi ng marami, at least itong ibinabayad ko, investment ko dahil magiging akin naman itong bahay na ito. Versus doon sa umuupa ka. Pagbili ng bahay ay isang major decision. Kailangan siyang pag-isipang mabuti, pagdesisyonan ng pamilya kasi una tayong gagastos doon, tayo rin ang titira at alam natin kung ano yung mga priority needs natin. Na dapat pag nag-invest ka sa isang bahay, yung prepared ka na psychologically and financially. Ang bahay ba is asset or liability?
It will be an asset because it's a solid investment. Ito ay hindi mo man siya araw-araw na ginagamit mo for business purposes kasi ginagamit mo siya as a residence, pero dahil yung appreciation value niya, lalo na kung nandun ka sa magandang location, nandun sa maraming developments, tinitiran mo siya, paper profit lang ang tawag doon, pero nakita mo, nag-appreciate siya talaga in value. So in that case, I can call it as an asset. Ngayon, kung binili mo siya, pero pinaghihirapan mo yung pagbayad ng monthly amortization, tapos meron kang isinasanla, at the same time, nagkagulo-gulo yung finances mo, mukhang hindi dapat. Guidelines for the first-time buyer ng property. Yung budget niya. Ano ang balak niyang gastusin para sa bahay? Nagsisimula yan sa reservation, anong kaya niyang down payment, at the same time, yung long-term niyang monthly amortization. So dapat malinaw sa kanya at sa buong pamilya yung tungkol sa budget. Second, Actual need niya. Ilan sila, anong design ng bahay, kasi related kasi yung need at saka yung budget. Pag hindi magkasundo kasing dalawang yon, hindi natutuloy yung pagkakaroon ng bahay. number 3. Yung location. Dapat strategic siya in the sense na komportable lahat ng mga titira. Yung mga magulang, saan sila nagtatrabaho? Yung mga bata, saan nag-aaral? Ano yung interest nila? Dapat accessible lahat yon so that they would enjoy the house that they bought. Okay, number 4. Kung tumitingin sila sa appreciation value, either they are end users lang naman natitira, diba? Sarap ng pakiramdam na yung property mo ay nag-appreciate siya, no? Nakatira ka sa valuable property. Or in the future, masenso sila, makabili sila ng bagong bahay, they would be able to sell it at a bigger price, at a higher price. Imagine mo, natirahan na nila, pero magbenta pa ng mahal because valuable yung property because of the location and the amenities that go around it. Bibili ako ng property, ano ang dapat na dokumentong maisaayos ko bago ako makipag-transact at magbayad sa seller ng property? Dapat malinis yung titulo. Hindi siya nakasanla kung kanino o wala siyang kaso. Clean title ang tawag doon. So that is on the part of the lot. At the same time, kompleto siya ng papeles. Halimbawa, paid yung mga amilyar niya para hindi ikaw ang magbabayad in the end pag nasa iyo yung property. So dapat updated siya dun sa kanyang mga real estate taxes. On your part naman, dapat malinaw lahat yung eligibility mo for loan. No? Dapat qualified ka either sa bangko or sa Pag-ibig para by the time na nag-reserve ka, nagkaroon ka ng down payment, approve ka sa Pag-ibig, matutuloy yung pagbabayad mo ng monthly amortization through the loan facility given by the bank or by Pag-ibig. So dapat i-prepare mo yung sarili mong concern, pero dapat sine-check mo yung tungkol naman sa property na binibili mo para magkasalubong yon, parehong maayos. Nung nag-ahente ka from 1992 to 2005 or 2006, magkano ang kinita mo bilang ahente? Yan ang very exciting sa pag-ahente kasi kumikita ako ng 20,000 as manager ng aking kumpanya. During that time, ahente ako noon, 2% lang ang kinikita ko. Sa 1 milyon, di ba, may 20,000 na ako. During that time, ang daling bumenta. Kaya I can easily earn 100,000 a month. Yung trabahong minahal mo, na binigyan ka ng oportunidad na maging manager, ma-acknowledge ka, pinagpalit mo ito sa pagiging ahente. I did it after 2 years. Nung una, ginawa ko part-time lang muna kasi di ko talaga mabitawan yung trabahong mahal ko. But sabi ko nga, I really had to make that difficult decision dun sa mahal ko at saka dun sa pinagkakakitaan ko. Sabi ko nga, let go and let God. Sa tingin ko, hindi naman ako babayaan. And every time na may gagawin si Billy Dominguez, you always achieve yung pagiging excellent. Bakit? Sa akin, hindi pwede yung pwede na. Dapat when we do things, laging pwedeng-pwede. Dahil sabi nga nila, di ba, mediocrity happens only when you allow it. Kaya ako, naging panuntunan ko, even nung employee lang ako, I always do my best kasi doing my best will bring me to my goals. Doing my best will always be recognized by the people I work with. And today in my business, I always inculcate excellence in my work para yun din ang gayahin ng aking mga ahente. So kahit ahente lang sila, ang tinuturo ko, do it with excellence, especially in dealing with your clients. And so far, that became the reason why a lot of our salespreneurs are very successful because of the culture of excellence. Marami kasing mga tao ang walang ganyang klase ng pag-uugali. Yung sa kanila mairaos lang pwede. What can you say about those people na gano'n ang klase ng mindset? Lahat tayo may gift of potentials. Lahat tayo ay pinagkalooban ng Panginoong Diyos ng mga positive characteristics. Kaya lang kuminsan sa dami ng distraction sa paligid natin, sa dami ng experiences, sa dami ng tinatawag na mga goal snatchers sa paligid natin, nawawala yung effort natin to become successful. Kasi nga, nagiging complacent tayo.
tayo when in fact, meron laging winner inside of us who's willing to go out. Pero tayo mismong pumipigil doon. Pag ang sarili mo ng kalaban mo, yun ang pinakamahirap. Alam mo, totoo yan, no? Dream stealers, distraction. Masyado mo kasing nililibang ang sarili mo sa maraming bagay na hindi makakatulong sa growth mo as a person. Masyado mong nilalagay ang sarili mo sa mga grupo or paksyon ng mga taong alam mong hindi naman tutulong sa'yo kapag nangailangan ka, at ang mas masakit nito, hihilahin ka pa pababa. Kasi mas masarap nga naman na hindi ka na lumabas dyan sa comfort zone mo. Mas masarap yan eh. Yung nakasanayan mo na. Ito na kasi yung nakalakhan ko. Yan tayong mga Pilipino eh. Naging komportable ka na doon. Pinili mo yon sa buhay. So ano yung kaya? Kayang magbago ng buhay kung pipiliin natin ilabas yung sarili natin diyan sa kinalalagyan natin na klase ng pamumuhay. Unang-una, humanap ka ng mga kaibigan or mga taong pwedeng makatulong sa iyo para iangat ang pamumuhay mo. Pangalawa, kung hindi ka masaya sa oportunidad na kinalalagyan mo ngayon, kagaya mo, nagtrabaho ka, hindi ka masaya sa 25,000, inasa mo na kumita ng mas malaki para sa pamilya. Kaya. And yun yung natututunan ko sa iyo, Boss Billy. Na kaya ka siguro napakamatagumpay ng pamumuhay mo ngayon. It is all because doon sa na-build na behavior and character sa iyo na nanggaling sa mga magulang. Yes. Si Myrna Tam Natividad, mas kilala bilang Mommy Negosyo o Mommy N, ay isang batikang business mentor, author, speaker at mindset coach na Filipina na pangunahing tumutulong sa mga kababaihang negosyante at mga micro pinakamaliit na negosyante sa Pilipinas. Totoo ba yun that the one of the best investment is gold? Yes. Why? Yes, because kung titingnan mo yung gold, it is a medium of exchange since historically pa. Ang gold, pwede mo siyang hati-hatiin. Pwede mo siyang ibenta ng tingi-tingi. Pag nangangailangan ka ng pera, pwede mo siyang isanla or ibenta. And ang value ng gold over the years, pataas ng pataas. Never Kung bumaba. bumagsak man siya na ilang sandali lang, tataas. Pag nagkagera, tataas. Pag nagka-problema ang mundo kahit na saan, tataas. Pag may calamity, tataas. And ang kagandahan nito, boss, kaya ako inspired sa aking business is sa mga kababaihan. Kuminsan, kumukupit sila sa mga husbands nila at hinuhulog-hulog nila sa mga alahas sa jewelry. But then, pagdating ng kagipitan, ano ang inaasahan? Yung alahas. Tama. Pagdating ng ondoy or any of the calamities, wala kang maitatakbo sa mga malalaking appliances mo. Ganunin mo lang, hakutin mo lang yung alahas, saksak mo dito, takbo. So you can start a new life. Wala nang lahat. Nagkaroon ng seed sa Zamboanga City. Ganun din, pinasukan ng rebelde. Lahat kinuha, pati cellphone. Ang nasave lang nila alahas dahil siniksik lang kung saan. Tapos they could start a new life. Meron na silang makakain the following day because of jewelry. Kaya ang tingin namin sa jewelry, a lot of you, especially men, will not agree, but jewelry is the poor woman's savings. Poor woman savings? Yes, kasi pag nag-save ka sa bangko, kukupitin mo eh. Gagastusin mo pag merong humingi sa iyo, ibibigay mo. Lalo na pag sa alkansya. Pero pag hinulog mo yan doon sa store, sa jewelry store, kasi merong hulug-hulugan na, it's called a layaway plan, hindi mo makukuha hanggang makabuo ka ng isang alahas. Then you have something that is of value. Wow. Alam mo, dami ko kagad natutunan doon ha. How about yung mga ibang mga gems, stone, ibang mga klase ng mga Like bato? diamonds. Yes. Diamonds, it's nice to have kasi tumataas din ang value. Ang problema sa mga diamonds at ibang stones, pag nangailangan ka ng pera, hindi mo siya mako-convert kaagad into money. Just like real estate, pag bumili ka ng lupa, magandang savings yan, tataas ang value. Pero tumaas man ang value, pag kailangan mo na siyang ibenta, hindi mo siya maibenta kung wala kang buyer. Ganun din ang diamonds. Ganun din ang mga pearls, rubies, and all. So it's just the gold, yung ginto lang na talagang wherever you go in the world, may value ang gold. Ang galing. And merong standard na gold price. Ayan, so sa mga asawa ninyo. Payagan nyo nang bumili ng alahas. Ayan. Boss. So yung mga asawa ninyong babae, huwag ninyong kokontrahin na bumili ng alahas. Ginto, ha? Yes, kesa naman ibili ng damit or sapatos. di ba? Depreciated kagad. Right. And Mami Ann, kanina nabanggit mo yung horizontal but shallow, vertical pero malalim. Yes. Bakit mo nasabi yun?
Doon ko natutunan nung naging franchisee ako. Kasi STI 28 years, no? At that time, schools were quiet. They were not advertising. Yes. Dahil walang computer school sa Zamboanga na matino, na puro mom and pop lang. No? So I applied kasi I was interested in computers that time. I wanted to learn. So nag-apply kami, tapos dumating yung marketing manager. Tinuruan na kami ng marketing. Parang doon ko naintindihan kung ano ang marketing. And I was so excited learning about marketing, learning about operations. I learned about operations audit. Meron palang ganun. Pati lahat ng lead generation nila, lahat ng proseso, napakaayos. And I learned na sabi ko, ay ganito pala. Rinse and repeat lang pala sa bawat isang branch. Tapos pag nagkaroon sila ng collaterals like posters and all of that, isang thinking lang. Samantalang kami dati sa Sofia, masira-sira yung ulo ko na mag-design ng poster kung ano-anong mga gagawin kong marketing ideas, anong mga sale, anong itsura, saan nilalagay yung babae, saan nilalagay yung kamay. Correct. Ako yung nag-iisip noon. Tapos itong Chowking at saka ang STI, ang sarap-sarap. Merong somebody who works on that. Yes. And that's when I got the idea na ang galing pala nitong model na you go narrow and deep. Kasi isang design mo lang ng poster, Yes. 30 branches na kaagad ang makikinabang. Correct. Isang training lang for sales ladies. Hundreds of sales ladies can be trained. Right. 'Di ba? Samantalang kung 5 yung negosyo mo, ilan ang training mo diyan? Ilang marketing collaterals, ilang marketing strategy ang Correct. gagawin mo? That's why when I'm asked to speak, the lesson that I'd like to share is you go narrow and deep Yes. and expand the whole country. Right. Diyan, the whole country is open just waiting for us, 'di ba? Correct. So, pag mag-iisip kayo ng business model, ang lagi kong tinuturo, dapat scalable siya. Right. Franchisable, or pwede ka magkaroon ng reseller or distributorship program, Tama. or pwede siyang ma-acquire ng ibang mga tao na pwedeng bilhin yung intellectual property ng negosyo mo. Yes. Ang tawag ko dyan is vertical integration. Mm. So, same goes with kamukha ng ginawa ng Robinsons, no? So, sila ang may-ari ng taniman, Mm. Rubina Farm. Right. Sila rin ang may-ari ng chichirya, Mhm. Universal Rubina. Yes. Okay. Sila rin ang may-ari ng tindahan, Supermarket. supermarket. Sila rin ang may-ari ng mall. Right. Sila rin ang may-ari ng mga condominium na pwedeng bumili ng mga produkto nila. Tama. And it goes on and on. Kasi ang business model nila, vertically integrated or magkakasanga, Right. magkakakabit. Right. Hindi yung nagbukas ka ng restaurant, tapos mamaya gusto mo magbukas ng Hardware. gym, tapos mamaya nasa hardware ka na, tapos mamaya nasa pawn shop ka na, iba-iba na. Yes. Tama yun eh. Hindi mo kayang palakihin yun because ang hindi naiintindihan ng marami, yung kasabihan na time is gold, Mm. applicable yan sa mga negosyante, Mami In. Yes. Kasi limited So- ang oras natin, limited din ang knowledge natin, limited din ang capacity natin. Kailangan ibuhos natin yung energy natin doon sa negosyo natin na alam natin, kaya nating palakihin. Mm. Kumbaga, you cannot be master of all eh. Right. Walang ganon, di ba? So, nabanggit niyo yung tungkol sa utang. Nakatulong ba sa inyo yung utang o nakasama? Wala kaming choice, no? Walang choice dahil talagang kailangang mangutang. Hmm. So, may mga nagtatanong rin sa akin Mami En, paano kaming makakawala sa utang? Ang aking sinasabi is, hindi naman kailangang makawala sa utang. Ang dapat nating malaman is kung bakit kayo nagkautang. At doon kayo kailangang makawala. Halimbawa, kung nangungutang tayo dahil hindi nakahiwalay yung pera natin at yung pera ng negosyo, tapos yung pera ng negosyo, doon tayo kumukuha ng panggastos, magkakautang-utang ka nga kung short ka na. Yes. And therefore, yun ang kailangan nating isolve. But sometimes, when you want to expand, kailangan talagang mangutang. Yes. Basta nakahiwalay yung pera ng negosyo at saka yung pera ng personal. At Correct. meron tayong plano kung papaano natin babayaran yung utang na inutang natin. For example, you want to borrow 1 million. Kikita ka naman doon ng 1.5. Pwede kang mangutang ng ganun. Kikita ka ng 3 million or 10 million. Correct. Pwedeng mangutang ng ganun. Pero, nakaplano yan. Kailan mo siya mababayaran? Correct. Hindi yung basta mangutang tayo dahil may opportunity. Lagot, patay tayo dyan. So, kumbaga, loan na meron kang assurance na kikita yung inutang mo. Right. So, kailan yon?
kapag ka ang negosyo mo ay nag-operate na over the years at sigurado ka na doon sa cash flow mo. Yes, that's true. Ito tanong ko sa iyo, Mami En. First time na negosyante, excited ako, uutangin ko yung puhunan ko. Tama ba o mali ang gagawin ko? Aalamin mo muna kung mababawi mo at saka paano mo mababawi yung uutangin mo. Most people would ask me, Mami En, meron akong 1 million. Anong magandang negosyo ngayon? Ay, naku, sabi ko, maling question yan. Mami En, anong patok na negosyo ngayon? Anong patok? Ay, maling question yan. Because you need to look at, first of all, ano yung business calling mo? Ano Yes. yung passion mo? Saan ka magaling? From there, you try to look at the business. O sige, magaling ako dito. Therefore, ito yung gusto kong negosyo. Halimbawa, furniture. Kung furniture ang gusto mong negosyo, paano kang kikita dyan? Ilan ang dapat mong ibenta para ka mabuhay? Okay. That's the time pag subukan mo na-try mo na, nag-research ka na kung may bibili ba ng iyong furniture, tsaka mo na iisipin kung magkano yung puhunan. At yun yung uutangin mo knowing kung kailan ka kikita. Correct. Diba? Hindi yung basta may negosyo, may opportunity, utang lang na hindi mo alam kung kailan babalik yun. Correct. Alam mo, Mami, ang tawag ko dyan is hallucination. Di ba? Kasi maraming, So true. maraming business owner na nagre-rely sila doon sa bandwagon effect Oh, na yes. maraming kumita nung araw sa milk tea. Lahat nag-milk tea. Nag-milk tea. Maraming kumita sa Kanto Pares. Lahat sila nagpares, no? Right. Lechong Kawali Pares. Lahat na sila, naggayahan na dun. Nakikita kasi nila sa maraming tao na nakahype eh. Yes. Not knowing that in business, you only have to focus on one thing. And that is what we call data. Dapat data-driven ka. Right. Before you start, pag nag-i-start ka na, nag-ooperate na, you have to look for your data. Yes. Yun lang. So anong masasabi mo doon sa mga business owner na sobrang excited, gustong-gusto nila magbukas ng negosyo, kaso nga lang hindi nila alam kung paano umpisahan? So, ang una is find out kung anong business. So, are you saying na alam na nila kung anong negosyo? So, kung alam na nila kung anong negosyo yon at it is something that they know a lot about or they can learn a lot about, then, the next thing is to think of the customers. Sino yung gusto nilang iserve? Hindi lahat ng tao magiging customers natin. Ayan. Pipili sila ng grupo ng tao na mas kilala nila. It could be people who are just like them kasi Correct. alam nila yung ugali. And from there, pag alam na nila, sino yung isa-serve nila, pwede nilang kausapin, mag-research, tanungin, ano ba ang problema, ano ba ang ginagamit nila. Kung ano yung ginagamit nila, ano yung mga frustrations nila dun sa ginagamit nilang yon na pwede kong ibigay, which is better than the other competitors. Correct. So, ang hahanapin mo is yung problem. Kasi Right. nabanggit mo, Mami, yung frustration. Yes. Ibig sabihin, may pera sa problema. That's so true. Doon ka papasok. Yes. 'Di ba? Kung ano yung missing doon sa market na meron ng existing na market, Tama. doon mo siya ipepenetrate. For example, pumasok ka halimbawa sa isang food business. So napansin mo itong food business na ito, napakabagal ng serving, and yet malakas sila. Yes. So all you have to do, recreate it, innovate it, and bilisan mo yung serving. That's true. Yes. Because that is already a proven formula. Mhm. Ang tawag ko dyan is benchmarking. Okay? Ibig sabihin, walang masamang manggaya. Mhm. Pero pag nangopya ka, siguraduhin mong there is evolution involved in it. Right, right. 'Di ba? Because that's business eh. Parang Right. dati, Friendster, naging Facebook. Nagkaroon lang ng evolution eh, pero same idea, social media. Mhm. Halimbawa, yung dati, yung traditional, taxi, nag-evolve into TNVS. Right. Food, delivery. Tatawag ka pa sa hotline. Ngayon, naging app na siya. So, there's evolution. So, gaano kahalaga na ang mga negosyante